Sa mundo kung saan lahat tayo umiiwas at tumatakas sa mga nagbabadyang kapahamakan, bilang panganay at nagsisilbing isang magulang, paano maprotektahan ang mga mahal mo sa buhay sa mga kapahamakang to? Magandang araw po muli sa inyo at sa inyong mga listeners. Bago po tayo magsimula, please like, comment at mag-subscribe na rin po tayo sa ating channel para lagi po tayong updated sa mga bago nating kwento. Itago niyo na lang po sana ako sa pangalang Maya. Hindi ko po tunay na pangalan. Medyo maselan po kasi itong ikakwento ko sa inyo ngayon at saka gusto ko ring protektahan ng mga identity namin, lalong-lalo na po ang sa kapatid ko. Itago nilang din po natin siya sa pangalang Lana. Bata pa lang po kami nung mawala ang mga magulang namin. Si mama ko nagkasakit ng cancer, 5 years old pa lang po noon si Lana. Habang ako naman ay 8 years old nung mamatay si mama. Pagkatapos po noon, si papa naman ay nalulung na sa alak. Hanggang sa hindi na po namin namalayan na kahit kasama ang papa namin, siya'y para kaming magkapatid na lang din ang bumubuhay sa isa't isa. 13 years old pa lang po ako noon nang ma-diagnose si Papa ng kidney failure. Mabuti na lang, meron kaming mga lolo't lola na tumutusto sa mga pangangailangan namin. Pagkatapos, nagtatrabaho din po ako sa tindahan ng tita ko bilang isang tendera kapag walang klase. 15 years po ako nung si Papa naman ang nawala sa amin. Kaya naman mula po noon, kaming dalawang magkapatid na lang ang natira. Malaking pasasalamat ko lang sa mga relatives namin na ni minsan hindi kami pinabayaan. Hindi katulad sa ibang mga nababalitaan o napapakinggan ko na masama ugali ng mga kamag-anak. Siguro Miss Yen, kung ganun po ang mangyayari sa amin, ay baka matagal na kaming sumunod sa mga magulang namin. Sa kasalukuyan po 28 years old na ako, habang 25 years old naman si Lana. Pareho po kami nila nang nagtatrabaho sa palengke. Ako po ay may sariling karinderya doon habang siya naman ay nagtatrabaho sa akin. Ang pangarap namin na maging teacher ay binaon na lamang po namin sa limot, Miss Yan. Ang mga katulad namin na salat sa buhay at wala pang magulang ay walang karapatang mangarap. Iyan po ang isang bagay na matagal nang nakaimprinta sa aking kukote. Ate, bilisan mo. Malilate na tayo. Araw ng simba ngayon. Kailangan nating makapagbukas ng maaga para sa ating kumain yung mga mag-aalmusal na pumupunta sa simbahan. Oo, ito na. Teka lang. Ay, antok na antok pa ako . Kahit 5 minuto talagang hindi mo ako pinagbigyan ha? Aray ko! Hinampas niya ng malakas ang likod ko. O ayan, gising ka na ba? Tama ng reklamo, tara na. Alam mo namang mga alipin tayo ng salapi. Natawa nilang ako sa mga banat niya. 3:00 pa lang ng madaling araw pero nakasuot na kami ng apron at nagluluto sa loob ng kusina sa pwesto namin sa palengke. Isa po sa pinagpapasalamat ko sa buhay ay ang pagkakaroon ko ng kapatid na kagaya ni Lana. Maintindihin siya, hindi pala reklamo at hindi ako hinahanapan ng hindi ko kayang ibigay sa kanya. Palagi na rin akong tinutulungan kagaya ni lamang ngayon. Uy ate, mamaya daan tayo sa simbahan ha. Magdasal tayo. Kapag konti na lang tao dito sa pwesto. Bulong niya habang nagsasandok ng aros kaldo. Oo naman, lagi naman natin yung ginagawa. Bakit ka pa nagsasabi dyan? Gusto ko lang manigurado. Kasi narinig ko yung usapan ng mga kumakain na dalaga dun no. Itinuro niyang isang table sa loob ng pwesto namin. Oh, bakit? Anong sabi? May bagong pari daw. Ang gwapo at bata pa raw ate. Oh talaga? Gaano ka gwapo? Malaayan venerasyon ba? Dingdong Dantes ba? Baka naman malaempo yan ha? Nako, mananahimik nila ako dito sa pwesto ko. Ate, ang kulit. Gwapo nga daw . Tingnan mo yung 3 doon oh. Kanina pa kumekerengkeng. Basta, silipin natin ha. Ayun, gustong mag-sightseeing ng gwapo, hindi magdasal. Kunwari ka pa.
Siyempre, magdasal ang unang gagawin. Side quest na lang yung sightseeing. Hehe. Kumindat-kindat pa siya, kaya lalo akong natawa. O sige na, bilisan na natin sa pag-aasikaso rito para makapunta tayo doon. Gaya ng napag-usapan namin, ay hintay pa naming maubos ang mga customer na naka-dine-in sa maliit naming pwesto. Saka namin to sinara at pumunta naman kami sa simbahan. Ganun na po ang naging routine namin tuwing linggo o sa tuwing may simbang gabi. Kahit gaano pa ka-busy, kahit gaano pa kadumog ang customer, hahanap at hahanap kami ng oras at pagkakataon para makapagdasal. O ano ate, sabi sa'yo gwapo eh. Oo na, gwapo na. Pwede ba? Nagdadasal ako. Kanina ka pa siku ng siku eh. Tingnan mo kasi ate oh. Grabe ngumiti. Perfect ang ipin. Mukhang maraming pera. Kaya ako makakakita ng dentist sa totoong buhay. Muntik na akong matawa sa kalagitnaan ng pagdarasal ko dahil sa kanyang mga pinagsasabi. Hindi ka pa ba nakakakita ng dentista? Hindi pa. Bakit? May pampandentista ba tayo? Tingnan mo ate oh, nakatingin siya sa atin oh. Talagang titingin sa atin yan, ang ingay mo eh. Nahihiya akong ngumiti kay father, saka ko sinenis ang manahimik ang kapatid ko. Totoong tumingin po siya sa amin at hindi ko ipagkakailangan, halos hindi ako makahinga nung magkasalubong ang paningin naming dalawa. Totoo namang napakagwapo niya talaga at bukod pa ron, iba rin ang kanyang dating. Nang matapos po ang misa, ay pumunta kami sa likod ng simbahan niya. Paano? Makikipagkilala daw kay Father si Lana. Sakto namang nandun siya at nakikipagkilala na nga sa iba pang mga nagsimba. Hello po Father, ako po si Maya at ito po yung kapatid kong si Lana. Ah, oo. Yung madadal kanina sa loob ng simbahan. Natampal ko ang noo ko dahil sa sinabi niyang yun. Nako, pasensya na ho kayo, Father, ha? Ganyan ho kasi talaga yung kapatid ko. Walang kontrol ang bibig. Sorry po, Father. Ito po kasing ate ko maraming tinatanong eh. Nanlaking mga mata ko si sinabi niyang yun. Anong tinatanong? Nagdadasal ako. Ikaw tong daldal ng daldal eh. Nakakatawa naman kayo magkapatid. Ako nga pala si Father Gabriel. Kahit Father Gab na lang. Nice to meet you. Lana at Maya. Nakipagkamay pa kami sa kanya. Bago umalis, ay inanyanyahan kong kumain si Father Gabriel sa karinderya ko. Sabi ko sa kanya, basta pumunta lamang siya doon kapag gusto niyang kumain o magmerienda. Sagot ko nang kakainin niya. Miss Yan, mula po nung makita ng kapatid ko si Father Gabriel, ay inspired na itong pumasok sa trabaho palagi. Habang ako naman po, ay focus lamang sa paghahanap buhay dahil may pinag-iipunan po kaming magkapatid. Gusto ko po kasi sanang makabili kami ng bahay kahit yung maliit lang. Para sa gano'y hindi na kami mangupahan at hindi na rin kami makitira. Yun po ang matagal na naming goal ng kapatid ko. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, ang 150,000 na matagal naming inipon ay minsan lang nawala dahil po sa pagkakasakit ng lola namin. Ang sakit, Miss Yan. Siya na po ang nagpalaki sa amin. Siyang nagtiis ang lahat ng paghihirap para lamang mapalaki kami. Tapos nung ma-diagnose po siya ng chronic kidney disease, ay siya na po tong walang-wala dahil inubos siyang sarili niya sa aming mga apo niya. Kaya napagkasunduan po namin ni Lana na ilaan na lamang ang perang inipon para sa pagpapagamot ni Lola. Isang araw pagkatapos magsimba, ay tinawag po ako ni Father. Hindi ko kasama noon si Lana dahil siyang naiwan sa karinderya. Masyado kasing maraming customer kaya kapag gano'n ay salitan kaming pumupunta ng simbahan. Maya, ayos ka lang ba? Pansin ko, napakatamlay mo ngayon. Naglalakad kami sa compounding simbahan habang kinakausap ko ni Father. Okay lang po, Father. Medyo may problema lang pero kinakaya naman po. Pilit ko siyang initian. Paano niyo po napansin na problemado ako? Busy ho kayo sa pagmimisa kanina. Mapapansin ko talaga. Sa'yo ako nakatitig eh. Po?
Ramdam ko ang pamumula ng mga pisngi ko dahil sa sinabi ng yun. Paano? Lagi kayo nakangiti ng kapatid mo. Tapos palagi kayong jolly. Nakakapanibago na kanina. Iyak ka ng iyak habang nagdarasal. Hanggang ngayon nga, mugto ang mga mata mo eh. Nako, Father, salamat po sa pag-aalala. Pero okay lang po talaga ako. Kaya ko pa po. Kaya huwag na po kayo mag-alala. Basta kapag may kailangan ka, or kailangan mo ng kausap, puntahan mo lang ako ha. Nandito lang ako. Nagulat po ako, Miss Yenny, nung tinapik niya ang balikat ko. Simpleng gesture lang naman yun. Pero hindi kasi ako sanay sa mga paring humahawak sa katawan ng iba, lalo na kapag babae. Ang alam ko kasi, mahigpit ang mga palatuntunan nila pagdating sa mga ganon. Kaya naman hindi ko maiwasang bigyan ng kulay ang ginawa niyang pagtapik sa balikat ko. Gaya nga lang ng napag-usapan namin, parang nakasanayan ko na po ang palaging lumalapit kay Father Gabriel kapag meron akong mga problema. Lalo na kapag yung mga bagay na hindi ko naman kayang sabihin sa kapatid ko. Kasi Father, pakiramdam ko hanggang dito na lang po kami. Pakiramdam ko kahit magsikap kami ng magsikap sa buhay, hindi na kami uusad, hindi na kami aasenso. Yung pera ang tagal-tagal naming inipon magkapatid. Isang problema lang dumating sa buhay namin. Parang bula na biglang nalusaw. Tapos malalaman namin na kulang pa pala yun. Kailangan pa mag-maintenance ni Lola. Pagkatapos kailangan pa namin siyang ipadialysis. Hindi ko alam kung normal yun, Miss Yenny. Pero habang nagkukwento ako sa kanya, ay nasa likod kami ng simbahan kung saan walang makakakita sa amin. Nakasandal ako sa balikat niya habang doon umiiyak. Maya, alam kong sa sitwasyon mo ngayon mahirap paniwalaan to. Pero hindi nagbibigay ang Diyos ng mga pagsubok na hindi natin kayang lampasan. At saka, hanga ako sa inyong magkapatid, lalo na sa'yo. Kasi napaka-responsable mong ate. Napaka-responsable mong apo. Kahit na alam mong mahihirapan ka, hindi ka pa rin nagtubiling ipagamot ang lola mo. Maniwala ka. Nakikita ng Diyos ang lahat ng sakripisyong ginagawa mo. At hindi ka niya pababayaan. Kumabog ng malakas ang dibdib ko nang akbayan niya ako sa kahimasin ako sa braso. Si Father Gabriel ang nagsilbing tanggulan ko sa lahat ng problemang dumarating sa buhay ko. Sa kanya ako nagsusumbong. Sa kanya ako nanghihingi ng advice. At siya rin ang pinupuntahan ko kapag may nangyayaring maganda sa akin, Miss Yen. Sa edad kong 28 na hindi ako marunong mag-lipstick. Pero nang makita ko si Father Gabriel, nag-sandals at natuto na rin akong mag-makeup. Isang araw gaya ng nakasanayan ay pupuntahan ko dapat siya sa likod ng simbahan pagkatapos ng misa. Nagsuot ako ng kulay pink na bestida noon na bagong bili ko mula sa Tiangge. Yung panahong yun, gusto ko lamang makipagkwentuhan sa kanya. Yung kwentuhan na hindi tungkol sa mga problema ko. Yung kwentuhan bilang isang babae at bilang isang lalaki. Pero Miss Yen, nung datnan ko siya sa likod ng simbahan ay nabulaga ako. Nakita ko silang dalawa ni Lana na nasa parehong pwesto kung paano kami nung nakaraan. Nakaakbay siya sa kapatid ko habang umiiyak sa balikat niya si Lana. Tumalikod na lang ako at mabilis tumakbo paalis. Hindi ko po akalaing akala ko'y espesyal sa amin ni Father Gabriel ay ginagawa rin pala niya sa iba at sa kapatid ko pa. Pagdating ko sa bahay ay mabilis ako nagpalit ng damit. Nagsuot ako ng isang maluwag na t-shirt at saka pants. Inalis ko rin ang kolorete ang inilagay ko sa mukha ko na para sana sa kanya. Pakiramdam ko, ang tanga-tanga ko nun, Miss Yen. Sobrang assuming ko. Akala ko, espesyal na din ang pagtingin niya sa akin. Nung mga sumunod na araw, ay napadalas po ang pagpapaalam sa akin ni Lana na pupunta daw siya ng simbahan. Wala naman ako naging pagtutol dun, Miss Yen. Nasa simbahan naman siya pumupunta. Wala naman sigurong masamang mangyari sa kanya at alam ko naman kung sino ang kinikita niya. Kung ano man ang nararamdaman ko para kay Father Gabriel, ay tuluyin ko na pong ibinaon sa limot. Ayokong siranin kaligayahan ng kapatid ko at ayokong mag-away kami
dahil lamang sa iisang lalaki. Isang araw pagkatapos ng misa, nagulat ako nang pumunta si Father sa mismong pwesto namin. Maya, pwede ba kitang makausap? Oh, Father, kayo ho pala. Bakit po kayo napadalo sa pwesto ko? Halos maganda utal-utal ako nang bigla siyang sumulpot sa harapan ko. Oo nga eh. Pasensya ka na ha. Napansin ko lang din kasi na ilang linggo ka na rin hindi nakakapagsimba, Maya. Gusto ko lang sanang itanong kung ayos lang bang lahat sa'yo? Opo, Father. Ayos na ayos lang naman po. Wala naman pong problema. Tuloy-tuloy ako sa pagliligpit ng pinagkainan ng mga customers habang nakikipag-usap sa kanya. Ayoko kasing tingnan siya. Baka mahuli niyang nagsisinungaling ako. At isa pa, isang malaking kasalanan din ang pagsisinungaling sa mga pari. Kaya naman hindi ko siya matingnan-tingnan. Sigurado ka ba? Mukhang hindi ka ayos eh. Baka may problema ka. Wala po, Father. Sa susunod na linggo po, magsisimba na po ako ulit. Sadyang sumama lang po yung pakiramdam ko nitong mga nakarang linggo, kaya hindi po ako nakakapunta. Talaga? O sige, puntahan mo ako sa likod ng simbahan pagkatapos ng misa ha. Magkwentuhan tayo. Kaagad akong kinabahan dahil sa sinabi niyang yun. Lalo pa, nang lumabas na nga sila na mula sa kusina. Nako, Father, hindi na po. Gusto ko rin po kasing makapagpahinga kaagad pagkatapos ng pagsisimba. Pero hayaan niyo, makikipagkwentuhan po ulit ako sa inyo. Lalo po ako nawirduhan sa mga kinikilos ni Father Gabriel. Nang bigla, lumapit siya sa akin at bumulong. Sige na, Maya. May kailangan tayong pag-usapan. Hihintayin kita sa likod ng simbahan sa susunod na linggo. Sinundan ko pa siya ng tingin habang paalis siya ng karinderya. Aba, mukhang close na close kay ni Father, ate Ano yun? May pabulong-bulong pa sa tenga mo. Nakataas ang kilay niyang tanong, kaya lalo akong kinabahan. Naku, hindi no. Sinasabi niya lang na magsimba na ako dahil matagal na raw akong hindi nagsisimba. Parang hindi naman yun ang binulong niya Bakit kailangan niya pang lumapit ang sobra-sobra kung yun ang talagang sinabi niya? Ay naku, Lana. Anong gusto mong sabihin niya sa akin? Yung petsa kung kailan siya tinuli? Natawa siya sa sinabi ko, kaya nakahinga ako ng maluwag. Nang sumunod na mga araw ay hindi natahimik ang isip ko dahil sa mga sinabi ni Father Gabriel. Kaya naman nung dumating na ang linggo sa likod ng simbahan at doon nga siya naghintay. Mabuti naman at nakarating ka. Akala ko hindi ka sisipot Ikaw kasi, Father, kinabahan ako dun sa sinasabi mo Para bang importanteng-importante. Talagang importante, Maya. Sa kapatid mo. Napalunok ako nang sabihin niya yun. Aaminin niya bang may relasyon sila? Ito na ba yung sandaling kailangan kong tanggapin na hindi talaga kami pwede sa isa't isa? Nabuntis niya kaya si Lana? Ano po yun, Father? Ano pong tungkol kay Lana? Maya, huwag kang mabibigla Pero may malaking sikretong tinatago ang kapatid mo. Halos mabingi na ako. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ano po ba yun, Father? Huwag niyo na po akong paikot-ikutin. Lalo po ako nininervyos Maya, buntis si Lana. Parang otomatikong gumalaw ang kamay ko at mabilis ko siyang sinampal. Sa pagkakataong to ay parang wala na akong pakialam kung pari ba siya o ano. Pinuntis mo ang kapatid ko? Walang hiya ka? Hindi ka na nahiya? Nasa loob ka pa ng simbahan? Aray ko, Maya. Teka lang, teka. Anong teka? Walang teka-teka. Papatayin kita. Hindi kita sasantuhin. Ililibing kita ng buhay. Pinaghahampas ko siya ng mga palad ko. Maya, ano ba? Hindi ako nakabuntis sa kapatid mo. Ano? Ang sabi ko, hindi ako nakabuntis sa kapatid mo. Ano bang pinag-iisip mo at inakala mo ako nakabuntis sa kanya? Maya, kabit ng isang kagaw dito sa barangay nating kapatid mo. Palagi siya nagpupunta sa akin dahil hingi siya ng tulong tungkol dito. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Maya, pari ako.
Hindi dapat lumalabas sa bibig ko ang kung anumang kinukumpisa sa akin ng mga tao. Itong ginagawa kong pagsasabi sa'yo, bawal to. Pero para sa kapakanan ng kapatid mo, handa akong ialat ang pagiging pari ko. Maya, gusto niyang gumawa ng saskandalo. Gusto niyang hiwalay ng kagawad ng pamilya nito at siyang panagutan. Gusto niyang silang magsama. Parang gumuho ang mundo ko sa mga nalaman ko, Miss Yenya. Hindi ko akalaing ganto kalala ang problema ni Lana. Paano nangyari to? Hindi naman ganto si Lana eh. Paano niya nagawa yung magantong bagay? Hindi ko na rin alam kung anong sasabihin ko sa kanya, Maya. Hindi siya nakikinig sa mga pinapayo ko eh. At nakakayamang sabihin sa'yo pero minsan din niya ako sinubukang halikan. Miss Yenya, hiyang-hiya po ako sa mga pinaggagawa ng kapatid ko. Habang nagkukwento sa akin si Father Gabriel, hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko alam kung ano bang mga pagkakamali ko sa buhay, bakit ko naranasan ang lahat ng to. Hanggang ngayon po, ay problema pa rin namin tong magkapatid. Ayaw niyang makinig sa akin. Ayaw niyang lubayin yung kagawad. Mabuti na lang at sinusustentuhan siya dahil may malaking negosyo din ng taong yun. Pero hindi ko na po talaga alam kung paano pa idediretso ang pag-iisip ng kapatid ko. Sa amin naman po ni Father Gabriel, alam kong hindi po ito maintindihan ng lahat. Pero kami na po. Hanggang ngayon, ay kinikilig pa rin ako kapag naiisip ko na sa huli ay magiging kami din pala. Noong araw na nag-usap kami tungkol kay Lana, ay yun din ang araw na nagtapat siya sa akin. Ako daw ang gusto niya at hindi ang kapatid ko. At nakikipag-usap lamang siya rito bilang isang pari at hindi kagaya ng pagtrato niya sa akin. Hanggang ngayon po ay nananatiling sikreto ang relasyon naming dalawa ni Gabriel. At ganun din ang relasyon ng kapatid ko at nung kagawad. Minsan talaga sa buhay, may mga plot twist na hindi natin inaasahan. At sa kaso naming to, ito yung klase ng plot twist na kahit alam naming bawal, alam din namin sa sarili naming dito kami magiging masaya ni Gabriel. Wala naman po sigurong masama sa pagmamahal, hindi ba? Maiintindihan naman siguro ng Diyos kung ang tanging magiging kasalanan lamang namin sa Kanya ay ang ibigin ang isa't isa. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento kong tumisiyan. Kung sakaling magkaroon man po ng part 2 ang kwento ko, ay asahan niyo pong susulat po akong muli sa inyo. Lubos na gumagalang, Maya. Atin pong napakinggan ang confession story ni Maya. Sana po inyong kapulutan ng aral ang manangyari sa kanya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na confession story dito lamang sa Miss Yen Live Stories.